Palamurang tao ka ba? Isa ka ba sa mga taong mura or kabilang ka ba sa mga taong palamura? Yung tipong kapag bad trip ka, napapamura ka. Kapag malungkot ka naman, napapamura ka pa rin. Kapag nagugulat ka, napapamura ka pa rin. Ito pa, kapag masaya ka naman, napapamura ka pa rin, syempre. Sabi nga ng iilan, ang pagmumura ay isang expression lamang. Kumbaga, pampaganda daw ng pananalita. Ito ay isang expression daw, ang pagmumura ay isang expression na nailalabas mo o is itong feelings sa isang sitwasyon. Bakit ko natanong kung nagmumura ka ba or isa ka ba sa mga palamurang tao? Hello brethren, isang mapagpalang araw uli sa inyo. May gusto lang akong i-share sa inyo tungkol sa pagiging palamurang tao. Alam mo kasi kapatid na sa tuwing nagmumura ka, katakot-takot na sumpa ang nananahan sa buhay mo. Naniniwala ka ba sa ganon? Na sa tuwing nagmumura, tuwang-tuwa ang dyablo sa pagmumura mo. Halos lahat naman tayo ginagawa ng normal sa buhay natin. Normal na lumalabas na sa bibig natin ang pagiging palamura o pagmumura. Ang pagmumura ay kusa ng lumalabas sa ating bibig. Anumang feelings natin, masaya, galit, nagugulat, malungkot, kusa na itong lumalabas sa ating bibig nyo. Pagmumura, tama ba? Alam nyo, brethren, hindi ako sa nagmamalas, hindi ko sinasabing hindi sa nagpapakahulsam ako. Hindi ba natin alam na ang pagmumura ay isang kasalanan sa Panginoon? May isi-share lang ako sa inyong isang senaryo nung college ako. Ako rin ay biktima ng pagiging palamura at guilty din ako sa ganong pananalita. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nabubusalan tong bibig na to, nabubusalan ng aking bibig. Nakakapagpigil ako dahil sa tulong ng Panginoon at Banal na Espiritu. Hindi ko sinasabing perfecto ako, hindi ko rin sinasabing banal-banal na ako, pero sinasabing wholesome ako. Nais ko lang ibahagi sa inyo nung ako'y college pa. Bale, Kristiyano na rin ako, Christian na din ako, pero ako'y nakakapagmura pa din. Siyempre, nakasanayan mo ng pag nasanay ka talaga, nagmumura ka, kusa na lumalabas sa bibig mo yun eh. Yun nga, Kristiyano na ako nun, nilig ako mag-post ng Bible verse sa Facebook. Ngunit isang pagkakataon na ako'y nakapagmura sa loob ng aming klase habang naghihintay kami, habang hinihintay namin yung professor namin sa next subject. Habang naghihintay kami, nagbibiro kami ng mga tropa ko sa loob ng room. Yun, tatawanan kami. Nakapagmura ako. At narinig ng aking kaklaseng babae. Sabi niya sa akin, post ka pa ng Bible verse sa Facebook. Palamurang tao ka naman. Pinagtawanan ako ng mga tropa ko nun. At syempre, iba yung dating sa akin, napahiya ako nun. Tama nga naman siya. Papost ako ng Bible verse sa Facebook, pero palamurang tao ako. At doon ako'y natauhan, pinaunawa sa akin ni Lord noon na baguhin ko ang aking pananalita. Hindi lang dapat tayo sa social media banal or maka-Diyos, nakakita mo na wala. Dapat align ka pa rin kay Lord. Tama, di ba? Kapatid, kung isa ka sa palamurang tao, ay dapat ngayon palang practicein mo ng huwag magmura. Amen? Kung isa ka din sa struggle, nakakapagmura ka pa rin, manalangin ka sa Panginoon, manalangin ka sa Lord na mapagtagumpayan mo ang pagiging isang palamurang tao. At ipanalangin mo na baguhin ka at linisin ang nilalaman ng iyong puso. Alam niyo mga brethren, kaya naman tayo nakakapagmura dahil madumi ang nilalaman ng ating puso. Para maiwasan natin ang pagiging isang palamura, kailangan nasa puso natin si Kristo. Kaya
Dahil kung wala si Kristo sa puso natin, iba't ibang kasamaan ang papasok sa puso natin. Amen? Siyempre, yung pagbabago, hindi naman yan instant eh. Step by step yan eh. Parang isang ginto na dinadalisay sa apoy. Siyempre, oo, mahirap magbago, pero mas mahirap mapunta sa impyerno. Tama ba? Sabi nga sa Efeso 4:29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipagkinig. Yan, sigabay mong huwag maging palamura at nakaka-bless na pananalita lamang ang dapat lumabas sa iyong bibig. Practicein natin na nakaka-bless lang na pananalita ang lumalabas sa ating bibig. Kung pakiramdam mo nakakapagmura ka, kung sa salita mo lalabas na yung pagmumura, pwede mo namang sabihin na praise God, hallelujah, ganon. At yun na nga naway nakatulong sa'yo kapatid ang maikling video na to. At naniniwala ako na kaya kang baguhin ng ating Panginoon Jesucristo. Amen? Pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo, sa buhay mo, kaya ka niyang baguhin. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Yun. Pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, sa puso mo, kaya kanyang baguhin kahit napakasama mo pang tao. At isa ka ng bago nilalang kapag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo. Tinatanggap mo ba si Kristo sa iyong puso, sa iyong buhay, kapatid? Tinatanggap mo siya, tunay na ikaw ay babaguhin niya. So hanggang dito na lang mga brethren ng video na to, at naway nakatulong itong video sa inyo, and God's be with you mga kapatid. Have a gracious day. Bye bye.